Maligayang pagtatapos sa mga estudyanteng kakagraduate ngayong buwan ng Marso. At sa pagpasok ng summer ay tiyak na kundi bakasyon ay summer job sa mga opisina ang punta nyo. Kaya good luck sa ating mga kabataan. Magandang araw sa inyong lahat. Muli nyo kaming samahan sa aming huling episode ng Pulsong Pinoy. Maliban sa Fire Prevention Month na isinasagawa tuwing buwan ng Marso, binibigyan pugay din natin ang mga kababaihan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Halina't balikan natin ang mga naging aktibidad sa pagdiriwang ng buwan ng kababaihan at kilalanin ang kahanga-hanga nilang mga katangian at talento. Yan ang aming special report. Sa patuloy na paglalakbay ng bansa tungo sa mas maunlad na kinabukasan, sinasabing may ilang pagkakataong kababaihan ang naging gabay ng mga kalalakihan upang makamtan nila ang tagumpay. Makikita ang katotohanan ito sa ilang yugto ng kasaysayan kung saan naging malaki ang papel ng mga kababaihan. Ilan dito sina Gabriela Silang, Melchor Aquino o Tandang Sora, Gregoria de Jesus na mas kilala naman bilang Aling Oryang. At sino ba naman ang makakalimot sa babaeng naging daan ng ating kalayaan at nagpasimula ng matahimik na revolusyon laban sa diktatorya na si dating Pangulong Corazon Aquino. Isama na rin natin sa listahang ito ang daan-daang mga ina at mga kababaihang nagsusumikap at nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa panahon ngayon na mas progresibo ang bansa, marami na ang nakakalimot sa kahalagahan ng mga kababaihan. Ito ang dahilan kung bakit itinatag ang Komisyon para sa Kababaihan, ang Philippine Commission on Women o PCW, na siyang mangangasiwa at nangangalaga sa kanilang karapatan. Ang Philippine Commission on Women, kami ay ahensya ng gobyerno attached to the Office of the President, and dahil nga sa Magna Carta of Women, ang aming mandato, bukod sa kami ay policy advisory body, policy making, and a coordinating body to implement. Ngayon kasi in-emphasize ng Magna Carta of Women. Maliban sa pangangalaga sa karapatan ng mga kababaihan, ipinaalala at pinangungunahan ng PCW ang kahalagahan ng kababaihan sa pamamagitan ng taunang pagdiriwang nito. Importanteng ipagdiriwang natin ang buwan ng kababaihan kasi unang-una sa buwan na ito binibigyan natin halaga ang mga iba't ibang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa ating lipunan. Unang-una, sinasabi natin na ang pagdiriwang na to ay hindi lang naman dito sa Pilipinas, ito ay sinicelebrate globally, no, internationally. So, lahat ng mga karamihan sa mga bansa ay sabay-sabay nagdiriwang ng Women's Month na tinatawag. At dito nga sa Pilipinas, sa taon na to, ang tema ng ating pagdiriwang ay kababaihan gabay sa pagtahak sa tuwid na daan. No, yung temang yan is in consonance with the President's vision, no, yung matuwid na daan. So, sinasabi natin malaki ang papel na ginagampanan ng mga kababaihan upang isulong yung tuwid na daan na sinasabi. It emphasizes women's role in good governance. Sa muling pagkilala sa kahalagahan ng kababaihan, ilang programa ang inilaan ng PCW. Bilang pagsi-celebrate, meron kaming 4 na activities, major activities na pinangungunahan ng Philippine Commission on Women. Una nga nito yung March 8 na pinagdiriwang natin ang Women's Day. Nakikipag-partner kami sa National Commission on Muslim Filipinos para magkaroon ng forum at i-educate yung ating mga Muslim brothers and sisters, no, pagdating sa election, ano ba yung mga gagawin pagdating naman kung merong mga sakunang nararanasan. Basta related to the theme which emphasizes good governance. Pangalawa, itong nangyayari ngayong araw na to, yung launch ng Great Women Brand, na kung saan nakita nyo naman ang daming mga produktong na-i-launch ngayon gawa ng mga small micro-entrepreneurs kung saan natulungan sila ng Great Women Project ng Philippine Commission on Women na pinondohan ng Canadian International Development Agency at tinulungan din ng EcoC Foundation. Yung mga kababaihang yon tinulungan para itaas ang antas, ang quality ng kanilang mga produkto, yung akong pagkain mas pasarapin pa. Pangatlo, mangyayari bukas naman
yung Young Women Leaders Initiative, kung saan kumuha tayo, nag-screen tayo ng mga young women, 18 to 30 years old. Ni-nominate sila ng kanilang mga local government units para mas matuto pa sila paano naman nila ngayon isusulong yung agenda, yung gender and development agenda sa kanilang mga lugar. Pang-apat, yung launch naman ng Gender Equality Guide na tinatawag. Itong according to the Magna Carta of Women kasi, dapat magkaroon ng Gender Equality Guide for Media para matugunan yung provision na non-discriminatory and non-derogatory portrayal of women in media. So, sa pamumuno ng Presidential Communications Operations Office na siyang chair ng Gender Equality Committee on Media, bahagi rin ng tungkulin ng komisyon na tulungan ng mga kababaihan upang magkaroon sila ng mas magandang oportunidad at mas masaganang kinabukasan. Isa sa mga programa ng Philippine Commission on Women, yung Great Women Project. Ang ibig sabihin ng GREAT ay Gender-Responsive Economic Actions for the Transformation of Women. This is a project being implemented by PCW with assistance, funding and technical coming from the Canadian International Development Agency. The focus of which is for women in micro-enterprises. So you can see in our hundreds and thousands of women are into livelihoods and home-based enterprises. So they're really very, very small and they aim to produce products to sell to their local markets. So we gathered, or PCW gathered together a number of government agencies that are mandated to do economic and enterprise development. Some of which include Department of Trade and Industry, DOST, TESDA. We also partnered with DOLE and the Occupational Health and Safety Center. And then we also have as partners NAPSI. At the local level, we are piloting the project in partnership with provincial and municipal government. We don't cater to any particular product. It's the national government agencies and the local government units who we are building capacities to be able to do gender analysis so that they are able to develop policies and implement programs and projects that are designed to be more gender responsive. Mula nang magsimula ang Great Women Project, maraming kababaihan na ang nakaramdam ng pagbabago sa kanilang buhay. Nag-put up kami ng aming business since 1994. So, mayroon kaming isang weaver. Ngayon, we have already 16 weavers. Nung kami lang, ang akala na namin na okay na yung products namin na nabibili naman sa market. Nung pumasok yung Great Women sa amin through sa Ecosay, natulungan po kami kung paano mag-create ng panibagong designs, color combinations. Sa tulong ng Great Women at saka Ecosay, siguro wala ako ngayon dito. Kasi doon sa amin, okay lang sa amin na nagma-market kami. Pero hindi pala namin alam na mayroon pa palang malaking opportunity dito sa tulong ng Ecosay at saka Great Women. Nung una, mahirap ang buhay namin kasi wala pa akong na produkto. Yung nagwi-weave ako, mahina rin ang outlet ng product ko. Kasi walang sigurado na outlet, binta-binta lang kung saan sa local lang. So ngayon, nakita ng Great Women's, pasalamat ako sa Great Women's, nakatulong sa akin na nalago yung negosyo ko ngayon para sa yung mga outlet ko, naabot na dito sa Ecosay. So parang maganda rin ang ng negosyo dahil may direct na outlet. Yung natulong nila sa amin, yung na-improve yung product namin kasi nagkaroon na ng labeling, tapos packaging. 4 years na ako nasa negosyo, 2 years ako na wala talagang nakadiscover sa akin. Tapos noong dumating yung LGU at saka yung Great Women, Ecosay, doon talaga kasi binibigyan nila ako ng mga seminar. Sa umpisa, seminar kasi ang binigay nila sa akin. Tapos nagbibigay sila ng mga design. Lahat na inano nila talagang maganda. Sa ngayon,
marami na kaming workers na natutulungan nila at pati yung mga design na binigay nila sa amin, nag-click. Noong ako lang nagdinegosyo, talagang parang nangangapa ako. Dahil, siyempre, sa probinsya lang, hindi talaga nakarating dito. Nung binigyan kami ng mga seminars, so doon ko na ano ang isip ko na hindi pala mag-iisa lang, kundi mayroon talagang kaagapay. Lalo na sa amin na liblib ang puok. Kailangan talaga ang Great Women at saka ang EcoC. Dahil sa kanilang nadamang kaginhawahan, ay labis ang kanilang pasasalamat sa PCW. Gusto kong magpasalamat sa PCW, EcoC Foundation, at saka sa lahat sa likod nitong project na ito. Nagpapasalamat talaga ako sa kanila kasi sila ang tumulong sa amin kung paano kami maging self-esteem, paano kami makiharap sa tao. Maraming salamat sa taga Great Women, sa EcoC. Dahil sa kanila, naabot dito yung mga product namin, na-enhance ang mga product namin. At saka sa mga trainings na binigay nila, mga seminars, maraming salamat sa EcoC at saka Great Women. Salamat po sa Philippine Commission on Women's sa pagtulong nila sa akin dahil sa ngayon medyo nagkaroon ako ng mga ideya sa aking hanap buhay. At para sa mga kababaihang nais may angat ang kanilang buhay, narito ang kanilang payo. Ngayong Women's Month, sana tuloy-tuloy nating ipaglaban ang ating mga karapatan at mga kababaihan. Dapat we should claim our rights. Sa mga babae na katulad namin, huwag silang matakot. Kung anong naisip nilang negosyo, subukan talaga nila kasi hindi mo malalaman na kung paano mo ano ang negosyo kung hindi mo siya susubukan. Yung mga babae na walang mga ginagawa, siguro pwede naman sila magte-training para matuto naman sila magawa ng mga ganitong product para may kikitain din sila. To all the women out there who are trying to sustain and expand or grow their businesses, there are government programs that are appropriate to your needs at each stage of the business. So what we wanted you to do is to be informed, articulate your needs so that government will be able to help you. I believe that it is in her life, in the lives of women like my mother, Burma's Madam Aung San Suu Kyi, and our role models for peace, that we find the strongest arguments for why women must participate and perhaps even lead efforts in building peace. In communities marred by conflict, women and children are often forced to bear a disproportionate amount of hardship. Yet instead of remaining victims or bystanders, the people we honor today have displayed an extraordinary strength in becoming catalysts to achieve and nurture peace.
Pinoy. Sa nalalapit na midterm elections, puspusa na ang ginagawang paghanda ng gobyerno para matiyak na walang magiging aberya sa lahat ng anggulo. Mula sa gagamiting election paraphernalia hanggang sa matapos ang halalan sa taong ito. Abala, hindi lamang ang Commission on Elections, kundi maging ang National Printing Office sa pagsisiguro na kumpleto at aabot sa deadline ang pag-imprenta ng mga balotang gagamitin sa eleksyon sa Mayo. Para sa Heads Up, tayo na't kumustahin ang ginagawang preparasyon ng LPO. Panahon na naman ng eleksyon. Panahon na naman na naglipa ng campaign ads, posters, billboards at campaign jingles ng mga tumatakbong senador at mga lokal na opisyal ng ating bansa. At habang abala ang lahat para kilatisin ang mga tumatakbong kandidato sa nalalapit na eleksyon, ibang kabisihan naman ang isinasagawa ng National Printing Office para pangalagaan ang karapatan ng bawat botante ang matagumpay na masumite ang kanilang mga boto. Gamit ang makabagong teknolohiya, puspusan ang pag-imprenta ng mahigit sa 52 milyong balota na gagamitin sa National Automated Elections sa ika-13 ng Mayo. Ngayon po ay day 31 ng production namin. 81 days po yung taning sa amin ng COMELEC para tapusin yung 53 million na balota, including yung testing ballots. 52.3 million yung official ballots plus mga 1 million na testing ballots. So, 81 days po ang taning sa amin ng COMELEC, pero day 31 pa lang tayo ngayon. Sa ngayon po, ang nanilimbag na ng NPO ay 28 million na. 52% na po kami. At ang na-deliver po doon ay mga 25 million. Mula sa bulto-bultong rolyo ng papel na nagmula pa sa ibang bansa, kanilang isinasalang ang mga ito sa 3 malalaking printing machines na inupahan para sa pag-imprenta ng mga balota. Tatlo po ang makinang nilis namin na nakakagawa po ng mahigit 300 balota kada isa bawat minuto. So sa 24/7 na production, nakakamahigit 1.1 million po ang natatapos ng 3 makina namin. Yung papel po na binili namin para dito ay umabot po ng 1,600 tonelada ng ballot paper. Ganun po karami yung 53 million ballots na gagawin ng LPO. Mula sa paper warehouses, dinadala ang mga rolyo ng papel na umaabot sa 820 kilo gamit ang forklift na dinadala naman sa 3 printing machines. Gamit ang mga inarkilang makinarya na nagkakahalagang 730 milyong piso, nakakaimprenta ito ng 17,000 balota kada isang rolyo ng papel. 314 na balota naman kada minuto kada isang makina. Kada isang oras po, halos isang rolyo ang nagagawa na balota. Sa bawat makina, potentially mga 24 rolls ang kaya sa 24/7 na production. 24/7 po tayo. 42 po ang operators ng makina na nagsishift ng 12 to 12. Dagdag pa rito, pinaigting rin ang mga security features ng mga balota para hindi ito mabilis makopya sa iligal na paraan. Matapos naman ang pag-iimprenta ng mga balota, dahan-dahan naman itong inililipat sa ibang silid kung saan ginagawa ang pagsusuri sa bawat isang naimprentang balota. Metikuloso naman itong sinusuri para masigurado na ang lahat ng balota ay mababasa ng Precinct Count Optical System o PCOS machines sa mismong araw ng botohan.
Yung PCOS testing naman, pagkagaling doon sa printing, meron pong 156 na PCOS machines dito na naka-standby, ginagamit ng COMELEC for PCOS testing. Hindi po i-deliver ang balota sa probinsya, hindi po ilalabas galing dito sa NPO na hindi nabasa ng PCOS. Yun po ang quality control natin dyan. 100% po babasahin muna ng PCOS bago ilabas. So, ang pag-imprenta po, isang botante, isang balota. Hindi po kami sinabihan ng COMELEC na mag-imprenta ng sobra ng 3, sobra ng 1. Wala pong ganon. Ang utos lang, kung ang isang presinto may 700 na botante nakarehistro, 700 din po ang ini-imprenta. Hindi 701, hindi 699. I think it's a very clear illustration na as far as the National Printing Office is concerned, pag naprinta na po naprint na po yung mga balot, iniisa-isa po yan para siguradong na ipapasok sa PCOS. Kanina nga tinatanong ko yung isa sa mga nagche-check, sabi ko, anong tinitignan mo? Tinitignan ko, sabi niya na hindi sagad yung mga timing marks, ganon. Kasi pag sagad yun, dun sa gilid, hindi nababasahin. Tinitignan ko, sabi niya na walang marka-marka yung mga ovals. Kasi wala dito dapat ang nagmamarka, si botante ang magmamarka niyan. Yung ganon, yung kulay na yon, yung dapat hindi naghahalo-halo. Yung ganon. Merong mga ilan na may mga nakita silang mga problema, kaya sinantabi mo na yon para maayos. Matapos ang pagsusuri, maingat naman itong ibabalot para maayos na mapadala ang mga balota sa pinakamalayong bahagi ng timog at hilagang bahagi ng ating bansa na siyang unang pagdadalhan ng mga official ballots. Kumpara sa nagdaang 2010 election, nakatipid ang National Printing Office sa pagrenta ng mga bagong makinarya para sa pag-imprenta ng mga balota. Mula sa 1 bilyong piso, nakatipid ang NPO ng 277 milyong piso kung saan kumita pa ang bansa ng 12% buwis mula sa kumpanyang pinagrentahan ng mga makabagong makinarya. The quality of the 2010 machine is totally different from the quality that we're producing right now. In terms of production, we're producing 314 ballots per minute right now. Unlike before, during the same period, we're only producing 100 to 200,000 ballots per day. Right now, we're producing 1 million ballots per day for 3 machines. We are 13% above target as far as our self-imposed targets are concerned. And we are hopeful that we will finish the ballot printing by Easter Sunday. Easter Sunday would be 25 days ahead of schedule. At dahil sa natipid na pondo, naisaayos din ang ilan sa mga kagamitan ng NPO, tulad na lamang ng pagkakaroon ng mga CCTV cameras at paglaan ng viewing room. Isa itong epektibong paraan para matiyak na walang dayaan at pagbili ng mga balota ang maaaring maganap. The management, when they saw the area before it was renovated, sabi nga no, isang foreigner, it's like a dungeon. So, it's a total makeover. The viewing area was repositioned or inurong siya to make it a point that all angles in the basement can be covered by those who want to view, especially the political parties, representatives from PPCRB, NAMPRE, like that. We hope that with these milestones, the future management of NPO will retain. And as you can see, we have a world-class facility with the best and latest machines. That's why we are confident to finish the printing job
in 60 days. We have 1 month to spare. So walang pressure from COMELEC at from NPO. Mula sa pagsasaayos ng mga pasilidad ng National Printing Office hanggang sa masusing paghahanda sa mga balota. Isang panawagan naman ang nais iparating ng COMELEC para maging malinis at matagumpay ang botohan sa darating na midterm elections. Sa ating mga mamamayang Pilipino, naku, alam niyo po, bilyong-bilyong pisong ginagastos dito. Itong mga batang ito, konti lang yan sa mga lahat ng mga casuals na hinar ng COMELEC. Meron din sa probinsya. Sa mga araw na ito, nagte-training ang daan-daang libong teachers para lang po doon sa siguro 10 minuto na itatagal nyo sa loob ng presinto sa Mayo 13. Ang obligasyon nyo lang po ay bumoto ng tama. Yung po ibibigay sa inyo na 500 o 1,000 pesos ng mga bumibili ng boto, huwag nyo na lang muna sanang pansinin yun. Ipagpapalit nyo ba yung 7 billion pesos na ginagastos natin dito? At saka yung trillions of pesos na budget ng gobyerno na mas marami pa sanang babalik sa inyo kesa sa 500 lang or 1,000 lang. So, seryoso po namin sa COMELEC, sa NPO, ang trabaho. Please lang naman, seryosohin niyo po yung pagboto para sa kapakanan nating lahat. Maraming salamat po sa mahigit 2 taong pagtangkilik, pagsama at panonood ng Pulsong Pinoy. Asahan ninyong sa mga susunod na buwan ay patuloy kaming maghahatid ng mahalagang impormasyon at inspirasyon sa pamamagitan ng bagong programang tiyak na inyong aabangan. Muli, ako po si Zairine Parsad Valencia. Maraming salamat po sa inyong lahat.